Isa siya sa mga pinaka-in-demand at hinahangaang host, performer at box office movie actress ng kanyang henerasyon. Tinaguri ang the ultimate multimedia star. Pero bago pa man niya narating ito, hindi biro ang kanyang mga pinagdaanan. Maabot lang ang pinapangarap niyang kasikatan. Panganay sa dalawang anak ni na Carlito at Crisanta Gonzaga, si Celestine o Tony. At sa napakamura niyang edad, ipinakita na niya ang matinding pagkahilig sa pagpa-perform. You are hailed as the ultimate multimedia star. Wow. Dahil sa success mo sa lahat ng projects na ginagawa mo, paano ba nag-start ang lahat ng ito para sa iyo? When I was younger, siguro I've always been fascinated sa entertainment industry. Basta everything about performing on stage, being in the movies, tuntua ako, gusto ko maging part nun. So, naalala ko nung bata ako. Kinonfess ko nga to eh. Saan ko ba kinonfess to? Sa isang magazine. Sabi ko, kaming dalawa ng kapatid ko, ginagaya namin yung sis. Ay! 4 or 5 years old yan. Pag sinusundo ko misis ko sa office, pinapapasok siya mag-isa sa... Kaya sabi ng mga opisina niya, pinakanta siya. Kanta ka naman, sabi sa kanya. Tapos sabi niya, di ako walang stage eh. Ang ginawa ng mga opisina ay sinampa siya ron sa office table. At, sige, kanta ka na. Sabi niya, walang mic eh. Di ako kumanta. Tapos nung binigyan siya ng ruler or ano man, na may mic na siya, kanta ka na. Kukunti kayo eh. Gusto ko maraming nanonood. Kaya ang ginawa nung mga ka-office mate niya sa kabilang departments, sa iba-ibang department, tinawag. Kaya dumami tao. Ano yung mga ginawa mong ways para maging totoo tong dream mo? Nag-start akong umalis ng Taytay, tapos mag-audition talaga sa Manila. Did you feel rejected? All the time. Sabihin natin sa 10 audition, ilan yung natanggap ka? Ilan yung may callback? When I started ng 10 hanggang 17, siguro sa 10 audition, 11 ang rejection ko. Grabe! Did they give you any reason kung bakit? Hindi lang nila gusto yung itsura ko at that time. Siguro hindi pa uso siya that time. Kasi yung uso nun talaga mga stisa, half-breed. Sabi ko, ano ba ito, daddy? Naliliit na ako lalo na kapag face commercial. Siyempre, ito na silang lahat. Harap ni Tony na makapasok sa showbiz dahil nagkasunod-sunod ang mga matagumpay ng TV shows, albums, concerts at pelikula. Siyempre, parte ng career ng isang babae ang ma-pair sa mga boys. Oh, yes. Di ba? Kagaya niyan. Oh, yeah. Unang lalaki naging close ko. As in, best friend. Close pa rin kayo hanggang ngayon? Yes. Parang magkapatid. Kami ni Bong may connection kami na parang kahit hindi kami magkita pag nagtawagan, pag nagkita, it's there. Next. Friendly ko siya sa'yo. For a time. Kaya lang talagang when I saw and met Luis, sabi ko, gusto ko maging kaibigan tong taong to. Ayokong mawala. Ever since, alam ko kahit ilang beses na issue na naging kami niya, naging MU, hindi talagang kinaibigan ko talaga yan. Kaibigan ko talaga yan sa Luis. Sam. Si Sam, first ever love team na legit. Kasi may mga, totoong kilig na naramdaman doon. For that question, naging masugid ba siya? Not very much. Yun ang ating frustration. Not very much that guy. Why? What happened? Ako. Kung anong sugid nung iba, hindi naman siya. Talaga effect yung mga conservative at that time. Yung mga pasweet, pakipot. Hindi na uso that time. Hindi tayo hinabol. Walang humabol, Diyos me. Naiugnay man siya sa ilang mga kapareha sa pelikula, natagpuan naman ni Tony ang pag-ibig sa katauhan ng direktor na si Paul Soriano. At patuloy na tumitibay ang mahigit 5 taon na nilang relasyon. At your age, you're 28 years old. The expectation is, by this time, you are either making plans, getting married, or getting engaged. Wala pa naman po. Ayan, wala pa sa tamang mga palasingsingan. Definitely not yet engaged. Ayan. Siyempre, ang hindi nawala sa tabi mo, magmula na nag-audition ka, pinagdaanan mo ang lahat, ay ang family. If there's one thing na talagang you are grateful for, nakasama sila, na sila ang rason. With my dad, I'm really grateful for the faith na na-impose niya sa akin. Yung my relationship with the Lord. Growing up, hindi niya ako pinabayaan na mawala ng relasyon sa Diyos. And then with my mom, yung lalaban siya
kasama ako. Kasama mo ako, ako yung warrior mo, spiritual warrior, financial warrior. Ever a time na nagkaroon kayo ng selosan? Wala kaming selosan when it comes to yung career. Kasi alam naman namin from the start na nagsisimula kami na we're doing this for our family. Pinagtapos ko siya sa pag-aaral. Hanggat may time ka pa, tapusin mo. So nag-graduate siya. I'm going back this October kasi lang, nainggit ako sa kanya, gumraduate na siya last year. So sabi ko, kailangan ko na rin ituloy. I couldn't ask for more dahil sa totoo lang, kahit sa dami ng natupad niya, sa dami niyang na-achieve, ang ate ko talaga is never nagdamot, kundi lagi pa niyang sinishare yung spotlight with me. And sa kahit anumang blessings na natatanggap niya, never siyang nagdamot talaga. You're learning a lot at marami ka na rin napatunayan. Never mo naisip na mag-solo? Mag-solo ng bahay? Parang never. Magkakasama kami nung nakalipat kami ng bahay. Napatayo namin yung dream house. Parang it's not right na dahil lang na-achieve ko na yung mga pangarap ko, iiwanan ko na sila. I want to go home to a house where there's a family, may mommy and daddy. May sasalubong sa'yo. May tatawag sa'yong anak, may mag-uutos pa rin sa'yo kasi it puts me in my place. Na pag umuwi ako, hindi ako artista, anak ako. May curfew ako. May rules. May rules akong kailangan sundin. It's grounding. It reminds you na ang pag-aartista ay trabaho, hindi ito isinasabuhay. It's not my life. Parang my work doesn't define me. It's my family. 12 years ka na sa business. Parte ng pagiging artista ay intriga, mga pagsubok na pinagdadaanan. Ano ba yung pinakamabigat para sa'yo? Actually, after ko lumipat, yung mga narinig ko mga salita noon, after noon, parang wala nang mas masakit pa doon. Yung walang utang na loob, mukhang pera, ganun. Kasi at that time, my mom was my manager. Kawawa naman siya, yung mami niya, doon siya napunta sa nanay na mukhang pera. Pinaperahan lang siya, sayang yung career. Kasi di ba, may mga ganun ako nabasa, talagang hagulgul to death. Talaga ako sa kwarto, talaga, ano ba itong pinasok ko? Bakit ganito? Kasi hindi naman nila alam yung sitwasyon ng buhay namin. Sa paano mo nalusutan yun? Be a professional ignorer. The art of deadma. The art of deadma. Totoo yan. Deadma. Before, I like reading yung mga bashing kasi I thought it keeps me grounded. Pero eventually, nagiging negative ako na parang may sasabihin na naman sila na hindi ko na magalawan yung mundo ko na kung sino ako talaga. And then I learned to stop reading those things. Marami siyang experience na hindi maganda sa showbiz pero talagang very determined siya. Nandun pa rin siya, nagtiyaga siya. So, kaya si deserves naman siguro kung ano man yung inano niya ngayon narating. So is all of this worth it? It's worth every teardrop, every perspiration, every sweat, every bloodshed. Every rejection. Every rejection, all of this was worth it. 12 years after, may nagbago ba? Malaki sa pinagagalawan ko, sa mundo ko. Malaki ang nabago sa itsura ko, personalidad ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko, lahat. But inside of me, my values, my principles, still the same. I'm still the same. I'm just really an ordinary girl. What just makes me extraordinary is my dreams. Ngayon, syempre, patutunayan mo na naman ang galing mo sa comedy. Through your movie, ang saya niyong tingnan. Actually, ito ang siguro pinakamasayang pelikulang ginawa ko. Patatawanin namin kahit bibigyan namin kayo ng pelikula. Paglabas niyo ng sinihan ay nakangiti kayo. At yun po ay ang handog namin sa inyo ni Luis Manzano, ni Vice Ganda at ng inyong lingkod. Politician ha, inyong lingkod. This Guy's in Love with You, Mare. Sa October 10 na po, please save the date. Sa October 10, magkita-kita tayong lahat sa sinehan. Kasama ang director po namin dito ay nag-iisang beauty queen turned director, Direk Wende Ramas. So what defines Toni Gonzaga? My faith and my relationship with the Lord, I guess. That's who I am. That's who I was, who I am, and who I will still be in the future. Thank you so much. Thank you so much. Siyempre, ang saya-saya.